Magandang gabi Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na ang nagkakaisa at pinakamalawak na pagbabalita. Sa pangungunan ng Presidential Communications Office na kinabibilangan ng Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Presidential Broadcast Service, IBC at PTV. Mula sa PTV, ako po si Sheila Salaysan. Ihahatid namin ang mga komprehensibo at mahahalagang balita mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Mula sa PTV, ako po si Joshua Garcia. Ito ang Balitang Pambansa. Ngayong gabi sa Balitang Pambansa, air assets at mga sundalo pinakilos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa mas mabilis na paghahatid ng ayuda sa mga sinalanta ng Bagyong Christine. Mga rescue and clearing equipment, bitbit din na militar. Pangulong Marcos Jr. nagsagawa ng aerial inspection sa lawak na naging pinsala ng Bagyong Christine sa Batangas at Cavite. Bilang ng mga namatay dahil sa Bagyong Christine, umakyat na sa mahigit 40 ayon sa Office of Civil Defense. Labor Department may apila sa mga kumpanya para sa mga trabahador na sinalanta ng bagyo. At bayanihan na mayani sa mga residente ng Camarines Sur. Una po sa ating mga balita, pinakikilos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang lahat ng ahensya ng pamahalaan para sa mabilis na paghahatid ng tulong sa mga apektado ng Bagyong Christine at sa agarang rehabilitasyon. Yan ang Balitang Pambansa ni Kenneth Pasyente. Tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na maibababa ang tulong sa mga komunidad na apektado ng Severe Tropical Storm Christine. Katunayan, pinag-utos na ng Pangulo ang mobilization ng AFP personnel at resources para sa relief operations gayon din ng PNP, BFP at PCG. Yan ay para mas maging mabilis pa ang aksyon ng pamahalaan sa pagbibigay ng tulong sa mga naapektuhan ng bagyo. Kasabay niya ng pag-atas ng Pangulo sa pag-deploy ng air assets, watercrafts, maging ang presidential helicopters at iba pang kagamitan para tumutok sa rescue operations maging sa rehabilitasyon. Nais din daw ng Pangulo ang tuloy-tuloy na daloy ng tulong sa mga nangangailangan. Kaya nagbigay direktiba na rin ng Pangulo sa mga kalihim ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan na tumulong sa relief at rehabilitation processes. Ang DBM naatasan na maglabas ng kinakailangang pondo para sa kinakailangang resources. Agad ding pinabababa ng Pangulo ang DSWD sa mga komunidad para mamahagi ng relief goods at oras na bumuti ang panahon ay gusto ng Presidente na kumilos agad ang ahensya para naman mamahagi ng financial aid sa mga naapektuhan. Ang Agriculture Department ay naatasan naman na i-release ang kabayaran sa crop insurance ng mga apektadong magsasaka. Habang ang DPWH ay pinabibilisan ang road clearing operations at pagkukumpuni sa mga nasirang kalsada at mga tulay. Nagpahatid naman ang simpatya ang Pangulo sa mga apektado ng bagyo at kinilala ang resiliency ng mga lokal na pamahalaan sa pagtugon sa kalamidad at ibinahagi na nakapagpadala na ng tulong sa Bicol Region. In any case, I'm able to say that a C-130 left Manila at 6:49 today, and with the following assets: the satellite communication, gensets for the satellite communication, water filtration units, and other personnel. The 525th ECB Philippine Army, 20 SAR operators, search and rescue operators, 2 inflatable rescue boats have been deployed. 14 rescue boats with auto motors have also been deployed. The C-130 that left at 6:49 has arrived at Bicol International Airport at 7:49. And there is another element of Black Hawk helicopters that are in Legazpi and are attempting to go to Nara. Ikinakasa na rin daw ng pamahalaan ang air operations sa Bicol at nakatakdang gamitin ng airlift assets ng AFP, lalo't maraming lugar pa sa Bicol ang lubog sa baha. So, in Kamsur right now, as of about 1 hour ago, of the 36 towns, 9 towns are still fully submerged. Around 6 towns are partially submerged. But the province has been very, very quick in distributing house to house food distribution, and every area has already been reached.
and we are augmenting the province's food supplies. Bagaman hamon pa rin ang paghahatid ng tulong sa ilang lugar sa bansa, tiniyak ng Pangulo na hindi ito magiging dahilan para maantala ang mga tulong. That is where the airlift capability will come in. We have set up triage camps on both sides of Maharlika Highway that is presently now still cut off. So those are providing food and medicines on site. And we are in constant contact with our local government units so that we are in close coordination with the first responders who are, of course, those who guide us in where the most critical areas are. Pinangunahan din ngayong araw ng punong ehekutibo ang isang situation briefing sa Palasyo ng Malacanang. Direktiba pa rin ng Pangulo ang mabilis na tulong sa mga apektadong individual at agarang rehabilitasyon ng mga pinsalang iniwan ng Bagyong Christine. Certainly, ang mga relief, yung mga rescue relief, wala na. Hindi natin pwedeng i-delay yan dahil buhay na ng tao yan. So, we just have to keep going. Hinimok din niya ang mga kinaukulang ahensya ng gobyerno na huwag tumigil sa pagpapaabot ng tulong. We just have to keep monitoring the situation and make sure always the rescue and relief are that cannot stop. It doesn't matter if there's another storm coming, we cannot stop. That cannot stop. Kaninang hapon, nagsagawa naman ng aerial inspection ng Pangulo sa Batangas, Cavite at Laguna na kabilang sa mga lugar na matinding binaha bunsod ng ulang dulot ng Bagyong Christine. Ito ay para personal na makita ang epekto ng bagyo at maplano ang mga kinakailangang solusyon sa pinsalang idinulot nito. Mula PTV, Kenneth Pasyente, Balitang Pambansa. Aabot na sa 46 ang bilang ng mga namatay sa pananalasa ng Bagyong Christine. Base yan sa tala ng Office of Civil Defense. Ayon pa kay OCD Undersecretary Ariel Nepomuceno, bukod sa mga nasawi, 7 rin ang naiulat na sugatan, habang 20 ang nawawala. Pumalo naman sa 2.6 milyon ang mga naapektuhan sa 15 rehiyon o katumbas ng halos 569,000 na pamilya. Mahigit 319,000 naman ang kinakailangang ilikas sa mahigit 5,000 evacuation centers. Sa tala naman ng National Disaster Risk Reduction and Management Office, 13 ang bilang ng mga namatay, 5 ang sugatan, habang 7 ang nawawala. Nasa 37 paaralan sa iba't ibang panig ng bansa nasira ng Bagyong Christine. Mahigit sa 19 na milyong estudyante apektado. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni J. Mark Dagala ng Radyo Pilipinas. Tumaas pa ang bilang ng mga apektadong paaralan sa iba't ibang panig ng bansa bunsod ng pananalasa ng Bagyong Christine. Batay sa datos ng Department of Education, pumalo na sa mahigit 37,000 paaralan na apektado buhat sa 15 rehiyon. Tumaas din ang bilang ng mga paaralan na nagsisilbi ngayong evacuation centers na nasa 352 habang ang mga binaha o natabunan ng gumuhong lupa ay nasa 144 na. Umakyat na rin sa mahigit 1 bilyong piso na italang pinsala sa mga paaralan dulot ng Bagyong Christine. 322 rito ay totally damaged o tuluyang nasira habang nasa 500 at 4 ang partially o bahagyan nawasak ng bagyo. Samantala, aabot naman sa mahigit 19 na milyong mag-aaralan na apektuhan ng bagyo, gayon din ang nasa mahigit 730,000 mga guro at non-teaching personnel. Batay naman sa datos sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, nasa mahigit 1,400 kabahayan na nawasak ng bagyo. Mula ito sa 11 rehiyon sa bansa kung saan pinakamarami ang napinsalang infrastruktura na nagmula sa Bicol Region at Western Visayas. Nagpapatuloy naman ang ginagawang damage assessment ng NDRRMC. Mula kay Pag-asa Weather Specialist Eri Estrella. Magandang gabi po. Magandang gabi po sa ating mga taga-subaybay po. Narito na po ang latest update po tungkol sa Bagyong si Christine. As of today po, 5:05 ng hapon, lumabas na po ang Bagyong Christine sa Philippine Area of Responsibility. Gayunpaman dahil sa taglay niya pong malaking diametro ng Bagyong Christine, patuloy pa rin pong nakataas ang signal number 1 sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Apayao, Kalinga, Abra, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Cagayan, kasama po ang Babuyan Islands, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, Tarlac, Zambales, Bataan, Pampanga, Bulacan, Metro Manila,
ang northern portion po ng Rizal, ang northern portion po ng Cavite. Patuloy pong pinag-iingat ang ating mga kababayan sa Mimaropa, Bicol Region, Visayas, Dinagat Islands, Surigao del Norte, Northern Mindanao, Zamboanga Peninsula, BARMM, Socsargen at Davao Region dahil po sa maaaring pagbugso ng malalakas na hangin. Gayunpaman, nakataas pa rin po ang ating gale warning sa northern at western seaboards of Luzon. Pinapaalalahanan din po ang ating mga kababayan sa munisipalidad po na malapit sa coastal po dahil sa maaaring pagtaas po ng storm surge sa kanilang mga area. Magantay po sa susunod na update sa Bagyong Christine. Ngayon pa naman, doon po naman sa panibagong sama ng panahon na nasa labas ng ating bansa na may pangalang international name Tropical Storm Kongray. Namataan po si Tropical Storm Kongray nasa layong 2,355 km east of southeastern Luzon. Siya po ay may taglay sa ngayon na 65 km per hour na lakas ng hangin mula sa gitna at pagbugso po na aabot hanggang 80 km per hour. Siya po ay gumagalap ng northwestward sa bilis na 35 km per hour. Si Kongray po ay moving northwestward at magiging westward po papunta sa Sunday po at maaring pumasok ng Sunday or Monday at papangalanan po nating Leon. Yun lamang po sa ating Pag-asa Forecasting Center, Eri Estrella po, nag-uulat. Maraming salamat po, Eri Estrella. Susunod sa ating balitang pambansa, tubig sa ilang dam sa Bulacan, maagang pinakawalan upang maagapan ang malawakang pagbaha sa lalawigan. At malaking bahagi ng Mountain Province apektado ng Bagyong Christine. Lahat ng yan sa pagbabalik ng Balitang Pambansa. Ayon sa Local Government Code of 1991, ang legislative power ng mga local government unit ay nasa kamay ng mga sangguniang panlalawigan o provincial board, sangguniang panlungsod o city council, at sangguniang bayan o municipal council. Sa datos ng COMELEC, tinatayang may 772 provincial board member, mahigit 1,000 city councilor, at mahigit 11,000 municipal councilor sa buong Pilipinas ang ating ihahalal sa darating na Mayo. Para sa mga board member o miyembro ng sangguniang panlalawigan, hanggang 3 ang pwedeng iboto. Dapat siya ay isang Filipino, at least 21 years old sa araw ng halalan, marunong bumasa at sumulat, rehistradong botante at residente ng probinsyang nais paglingkuran ng hindi bababa ng 1 taon. Para naman sa mga konsihal o miyembro ng sangguniang panlunsod, hanggang 6 ang maaaring piliin. Dapat siya ay isang Filipino, at least 18 years old o 21 years old sa araw ng halalan, marunong bumasa at sumulat, rehistradong botante, at may 1 taon nang naninirahan sa lungsod na nais paglingkuran. Para sa mga konsihal na miyembro ng sangguniang bayan, hanggang 8 ang pwedeng ihalal sa pwesto. Dapat siya ay isang Filipino, at least 18 years old sa araw ng halalan, marunong bumasa at sumulat, rehistradong botante at residente ng kanyang munisipalidad nang hindi bababa sa 1 taon. Ang mga mahahalal na miyembro ng sanggunian ay manunungkulan ng 3 taon at maaaring ma-re-elect ng hindi hihigit sa 3 magkakasunod na eleksyon. Responsibilidad nila ang lumikha ng mga batas at mag-aproba ng budget na nakalaan sa pagpapaunlad ng mga munisipalidad, lungsod at probinsya sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Isang mahalagang kaalaman para sa matalinong pagpili ngayong halalan. Sa La Union, nagsimula na ang relief operations para sa mga pamilyang apektado ng Bagyong Christine.
Ang detalye sa balitang pambansa ni Kathleen Ramones ng Philippine Information Agency, La Union. Sinimulan na ang pamamahagi ng tulong sa mga pamilyang apektado ng severe tropical storm Christine sa lalawigan ng La Union. Batay sa 5 a.m. situation report ng La Union Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ngayong Oktubre 25, nakapagbahagi na ng 1,058 food at non-food items na may halagang 239,160 pesos sa mga pamilyang apektado sa San Fernando City, Bangar at Luna. Kasama sa mga food items ang 6 na kilo ng bigas, 8 canned goods at 6 na sachet ng kape. Para naman sa non-food items, kasamang detergent powder, sabon, toothpaste, toothbrush, shampoo, hygiene pads at tuwalya. Sa kasalukuyan, 844 na pamilya o 2,437 individual ang pansamantalang tumutuloy sa 40 evacuation centers sa Bangar, Balawan, San Juan, Luna, Bacnotan, Rosario, Burgos, Aringay, Caba, Bawang, Agoo at San Fernando City. Buwan, sir. Kompleto mat, sir. Merienda mi, kasi yan. Kanon miti pang bigat, pangaldaw, pang rabi. Kompleto mat, sir. Nakaranas naman ang pagbaha sa mga barangay ng Rawis, Baybay, Kabarwan, Balawak at Narvacan dahil pa rin sa pabugso-bugsong ulan na dulot ng bagyo. Iniulat din na may isang mangingisdang nawawala mula sa San Fernando City. Nakikipag-ugnayan ng lokal na pamahalaan sa Philippine Coast Guard at Philippine National Police para sa search and rescue operations. Nasa 163 na mga bahay naman ang naiulat na partially damaged habang 4 naman ang totally damaged. Sinabi naman ni La Union Governor Rafael Veronica Ortega David na patuloy ang provincial government sa pagbibigay ng tulong lalo na sa mga apektadong pamilya at individual dito sa La Union. Mula sa Philippine Information Agency, La Union, Kathleen Ramones para sa Balitang Pambansa. Maagang nagpakawala ng tubig ang ilang dam sa Bulacan upang maagapan ang malawakang pagbaha sa lalawigan. Yan ang balitang pambansa ni Shane Frias Velasco ng Philippine Information Agency, Central Luzon. Shane? Naagapan ang malawakang pagbabaha sa Bulacan dahil sa maagang pagpapakawala ng tubig mula sa mga dam sa lalawigan bago pa ang pagdaan ng bagyong Christine. Sinabi ni Bulacan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office Head Manuel Lucban na bagamat may pagbabaha sa mga karaniwang nalulubog na mabababang lugar sa lalawigan, higit na mas maliit na bahagi ito kumpara sa lawak ng baha na naidulot ng bagyong Karina noong nakaraang Hulyo. Ayon naman kay National Irrigation Administration o NIA Regional Manager Josephine Salazar, hindi pa man dumadaan ng bagyong Christine sa Bulacan, sinimula na ang unti-unting pagbabawas ng tubig sa Bustos Dam upang magkaroon ng kapasidad na sumalo sa panibagong buhos ng ulan. Base sa tala ng NIA, kaninang umaga aabot na sa 614 cubic meter per second ang naipalabas ng tubig sa Bustos Dam. Bunsod dito ng paglalabas din ng tubig mula sa karugtong nitong Ipo Transmission Dam na umaabot sa 113.80 cubic meter per second. Nananatili namang sarado pa ang Angat Dam na ngayon 200.10 meters ng level ng tubig o ang ibig sabihin malayo pa sa 212 meters na spilling level. Kaugnay nito, iniulap din ng NIA na umabot na sa 76.25 meters ang kasalukuyang level ng tubig sa Bulo Dam na nasa bayan ng Doña Remedios Trinidad, Bulacan. Mas mataas ito sa 76.10 meters na spilling level. Mula sa Philippine Information Agency Gitnang Luzon, Shane Frias Velasco para sa Balitang Pambansa. Maraming salamat, Shane Frias Velasco ng Philippine Information Agency, Central Luzon. Nagpaabot na ng tulong ang Magpet, LGU at DSWD Region 12 sa mga residente na apektado ng pananalasa ng bagyong Christine. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Aurea Marie Belguera ng Philippine Information Agency, SOC Sergeant.
Nakatanggap ng tulong na kinabibilangan ng food at non-food items ang 123 pamilyang apektado ng Bagyong Christine sa Barangay Bantac, Magpet, Cotabato mula sa LGU at Department of Social Welfare and Development Region 12. Iniulat ng lokal na pamahalaan ng Magpet na ang malakas na ulan dala ng Bagyong Christine ay nagdulot ng pagkasira ng dike na siya ring dahilan ng malakas na pag-agos ng tubig na nakaapekto sa mga kalapit na bahay at isang tulay sa lugar. Bahagyang napinsala ng bagyo ang 87 bahay at nag-iwan ng 36 na bahay na nawasak. Panawagan lang ako sa amuang kapitan, naman sa kapitan jud dire. Grabe ang pag-support sa amua, nga grabe ang pagkuan nila sa amua rescue, nga tagaan jud mi og kaayuhan nga parean yung mga foods, mga bugas. Salamat kaayo. Salamat kayo sa mga gobyerno nga nagtabang sa amua. Ang mga apektadong individual ay inilikas sa iba't ibang silungan, kabilang ang Barangay Evacuation Center, isang multipurpose building, isang outpost ng simbahan at mga regional evacuation center. Nagdeklara na ng state of calamity ang bayan dahil sa pinsalang naidulot ng bagyo. Siniguro naman ni Mayor J. Lawrence Gonzaga na tuloy-tuloy ang pamamahagi ng tulong sa mga apektadong residente at siniguro na makakatanggap ng cash assistance ang mga nawalan ng tirahan. Actually, naka-initially relief na po kami right after sa pagbaha, then mag-second tranche na kami sa sumusunod na araw. Then yung mga nasirang bahay, mabigyan namin ng cash assistance, especially na yung totally damaged na mga bahay kasi inanod talaga yung bahay nila. Mula sa Philippine Information Agency Soxurgen, Aurea Marie Belhera, Balitang Pambansa. Apektado ng Bagyong Christine ang malaking bahagi ng Mountain Province. Kaya naman nakikipag-ugnayan na ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ng lalawigan sa DSWD para sa pamamahagi ng relief goods. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Valerie Jane Taguba ng PIA Cordillera. Siniguro ng Mountain Province Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ang patuloy na pagmonitor ng mga apektado ng Bagyong Christine sa lalawigan. Inihayag ni PDRRM Officer Attorney Edward Chumawar Jr. na malaking bahagi ng probinsya ang apektado, lalo na ang bayan ng Paracelis na nakaranas ng pagbaha dahil sa pag-apaw ng Malig, Sifu at Amulong Rivers. May mga na-deploy na ring relief goods sa bayan ng Tadjan at Paracelis. Pagtitiyak ng opisyal, all means of communication are being utilized to at least address the current situation and to provide whatever relief or assistance to our affected individuals in the municipality or in the entire province. Sa tulong ng pinagsamang puwersa ng PNP, BFP, local DRRMCs at mga volunteers, nahanap na ang bangkay ng isang lolo na naanod sa Chico River sa bahagi ng Sabangan. Samantala sa Kalinga, sinabi ni Governor James Eduba na nakapagpadala na ang pamahalaang panlalawigan ng health kits sa mga apektadong bayan. May pusan dagi preposition goods kadagiti mon munisipyo at dati available dito province dati 6,000 naka-preposition 6,000 packs. Puspusan din ang restoration efforts ng DPWH sa mga saradong kalsada sa Kalinga dahil pa rin sa pagguho ng lupa. Tulong-tulong ngayon ng iba't ibang kawani ng pamahalaan upang matulungan ng ating mga kababayan na bumangon mula sa epekto ng bagyo. Mula sa PIA Cordillera, Valerie Jane L. Taguba para sa Balitang Pambansa. Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., aabot sa 20 milyong family food packs ang maagang inihanda ng Department of Social Welfare and Development para sa mga nasalanta ng Bagyong Christine. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Efraim Gaitos ng Radyo Pilipinas. Bago pa man manalas ang Bagyong Christine, naihanda na ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang 20 milyong family food packs sa buong bansa. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, maagang inihanda ng ahensya ang mga family food packs kasunod ng direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Hindi tayo nag-aantay na suna bago natin dalhin doon. Pre-positioned na, yan ang instruction ng ating Pangulo, yan ang patuloy niyang minomonitor sa akin day in and day out, 365 days a year. As of October 24, nasa kabuang 109,513 family food packs na ang naipamahagi ng DSWD sa iba't ibang panig ng bansa.
Sa Luzon, agad na pinagana ang mga repacking facility nito sa Bulacan, Nueva Ecija at Pampanga. Ayon sa DSWD, kaya nitong mag-produce ng 10 hanggang 15,000 family food packs kada araw. Sa Baguio City, agad nang naisaayos ng DSWD tents para sa mga residenteng nasa evacuation center. Sa Bontoc Mountain Province naman, tiniyak ng lokal na tanggapan ng DSWD ang sapat na food at non-food items para sa mga apektadong residente. Maayos namang naipamahagi ng DSWD Field Office 2 ang family food packs at non-food items sa probinsya ng Cagayan, Isabela at Quirino. Umiral din ang bayanihan spirit sa lungsod ng Tuguegarao kasunod ng matagumpay na distribusyon ng family food packs ng City Social Welfare and Development Office. Nakarating na rin sa mga residente ng Bacnotan, La Union ang family food packs na inihanda ng DSWD Field Office 1. Kalakip ang labis na pasasalamat ng mga residente. Matagumpay din ang sinagawang distribusyon ng tulong sa Pangasinan dahil agad na naibigay ang kinakailangang food at non-food items sa mga evacuee. Wala ring tigil ang paghatid ng tulong ng DSWD 4A sa iba't ibang lugar sa Quezon na hinagupit ng Bagyong Christine. Sa Kabikulan, agad na ring naibigay ang tulong sa mga nasalantang Bicolano bunsod ng Bagyong Christine. Sa kabuuan, mahigit 55.28 milyong pisong humanitarian assistance na ang naipamahagi ng DSWD sa mga pamilya na naapektuhan ng Bagyong Christine. Tiniyak naman ng DSWD na tuloy-tuloy lang ang kanilang disaster and relief operation, hindi lang sa Luzon, kundi sa iba pang bahagi ng Visayas at Mindanao na apektado ng Bagyong Christine. Mula sa PBS Radyo Pilipinas News, Efraim Gaitos para sa Balitang Pambansa. Pumalo na sa 14 na katao ang napaulat na nasawi sa Batangas dahil sa pananalasa pa rin ng Bagyong Christine. Tiniyak naman ng pamahalaang panlalawigan ang tulong sa mga nasalanta ng bagyo. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Baby De Castro ng Philippine Information Agency Batangas. Magandang gabi, Joshua. Nakatutok ngayon ang pamahalaang panlalawigan ng Batangas upang tugunan ang mga pangangailangan ng mga pamilya at residenteng naapektuhan ng Bagyong Christine. Inatasan na ni Batangas Governor Hermelando Mandanas ang mga tanggapan nito na agarang magsagawa ng disaster response operations bilang tulong sa mga lokal na pamahalaan. Kabilang dito ang pagpapadala ng mga heavy equipment para sa road clearing operations, search and rescue personnel para sa mga naiulat na nawawala, mobile kitchen at mobile clinics para sa mga evacuation centers. Sa ulat ng Batangas Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, aabot sa 6,400 pamilya o katumbas na 22,266 na individual ang naapektuhan ng Bagyong Christine sa Batangas, kung saan 5,071 pamilya ang pansamantalang nanunuluyan sa mga evacuation centers. Nasa 14 katao naman ang naiulat na nasawi, habang 10 individual ang nawawala dahil sa pananalasa ng Bagyong Christine, partikular sa bayan ng Talisay kung saan nagkaroon ng landslide. Aabot sa mahigit 700 kabahayan din ang tinatayang nasira ng bagyo. Sa Laurel, Batangas, matinding pinsala rin ang iniwan ng Bagyong Christine matapos ang pagragasa ng malawakang baha na may kasamang bato at putik, bunsod ng matinding pag-ulan nitong Huwebes, Oktubre 24. Tiniyak naman ng pamahalaang panlalawigan ang agaran at kaukulang tulong para sa mga Batanggenyong nasalanta ng bagyo. Mula sa PIA Batangas, Baby De Castro para sa Balitang Pambansa. Maraming salamat, Baby De Castro ng Philippine Information Agency Batangas. Umapila ang Department of Labor and Employment sa mga employer sa private sector na tulungan ang kanilang mga empleyado na apektado ang kabuhayan dahil sa Bagyong Christine. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Patricia Lopez ng IBC. Habang patuloy ang masamang panahon, dulot ng Bagyong Christine, dumarami rin ang bilang ng mga manggagawang apektado ang kabuhayan. Dahil dyan, umaapela ang Department of Labor and Employment sa mga employer sa pribadong sektor na baka naman daw pwedeng tulungan ang mga kanilang apektadong empleyado. Ang general na principle dyan ay no work, no pay, no? Pero baka merong company policy or company practice na kung merong ganitong sitwasyon o kaya merong collective bargaining agreement ay pwedeng pagkalooban sila ng tulong, sana po ay pagkaloob natin sa ating mga manggagawa.
Kasama kasi sa hiling ng DOLE ay ang nararapat pang pagkonsidera ng mga employer sa kalusugan at kaligtasan ng mga manggagawa. At dahil din sa nagpapatuloy pang pananalasa ng bagyo, dagdag pang apela ng ahensya ay ang maagang paglalabas ng 13th month pay na maaaring makatulong sa labis na pangailangan ng mga trabahanteng na biktima ng kalamidad. Sabi naman po sa batas, on or before December 24. Kung tutulungan po natin ang mga manggagawa at ibibigay naman natin din lang yan, bigyan natin din po sila ng kumbaga sa ginhawa na ma-budget natin yung 13-month pay nila, makapag-plano sila kung ano mga bibilhin nila. Panawagan pa ng DOLE sa mga employer, huwag din daw sanang patawan ng parusa ang mga manggagawang hindi talaga kakayaning pumasok sa kani-kanilang mga trabaho habang nananalasa ang bagyo. Mula sa IBC 13, Patricia Lopez para sa Balitang Pambansa. At dyan po nagtatapos ang 30 minutong ulat sa bawat sulok ng bansa. Samahan nyo kami muli mamayang alas 9:30 ng gabi para sa updated at pinalakas pang balitaan. Mula sa PTV, ako po si Joshua Garcia. Ito ang pinalawak na puwersa sa pangunguna ng Presidential Communications Office, kabilang ang Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Presidential Broadcast Service, IBC at PTV. Mula sa PTV, ako naman po si Sheila Salaysay. Hatid sa inyo ang komprehensibong paghimay sa mahalagang usapin dito lang sa Balitang Pambansa.